Sumasahimpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Oras na Pilipinas. Tawag ng karunungan. Kasabi tayo sa KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito po ang inyong paboritong 702 DZAS sa FEBC Radio TV at samahan niyo po kami para sa ating malamang talakayan. Ito pong muli si Heidi Bernardo Sampang. Kasama si John Almilan po ng ASID Movement. Yes, at Bishop, marami pala sa ating mga kababayan, lalo na ang mga magulang, ang walang kamalay-malay sa bigat nitong Comprehensive Sexuality Education or CSE na laman ng kasalukuyang curriculum sa ating mga paaralan. Ang CSE po ay tinuturo sa mga bata sa bisa lang ng isang memorandum ng Department of Education at may panukala ngayon sa ating Kongreso para sa tuluyan po nitong pagsasabatas. Maganda naman po sana ang layon ng bill at isa po dito ay ang maiwasan ang maagang pagbubuntis ng mga kabataang Pilipino. Subalit sa malalimang pag-unawa sa CSE, lumalabas na masyado pala itong maselan para sa kaisipan ng isang bata. Lalo na po kung walang tamang gabay sa tahanan at kung walang sapat na kaalaman ang guro para ito ay ipaliwanag sa kanila. So patuloy po nating uunawain ngayon dito sa Oras na Pilipinas itong Comprehensive Sexuality Education Bill, lalo na't isa itong malaking issue na dapat pong natatalakay ng ating mga kandidato sa paparating na halalan. Muli, nagbabalik po live na live sa atin pong studio dito sa DZAS si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Magandang umaga po, CJ. Magandang umaga, Heidi. Magandang umaga, Bishop. At sa lahat ng nakikinig, gayon din po ipagpala ang araw na ito sa inyo. Good morning po, CJ. Salamat at muli kayong naging available para sa napakahalagang paksa na ito na nagbigay linaw pati po dun sa ating mga Christian bishops ng ipaliwanag ni Maloy at pinakita yung inyong video ay talagang na-alarm po at maasa tayo na ang ating pong broadcast sa araw na ito ay lalo pa mabigay linaw sa pamamagitan po ninyo. Okay. CJ, unang tanong ko po siguro, yung kabuuan po ba ng bill ang nais po nating talagang ma-reject or meron lang po tayong certain na mga parang lines or provisions po nito na sinasalungat? Dalawa ang napakabuod ng bill, no? Yung isang Section 6 na sinasabi na kailangang ilapat ang comprehensive sexuality education according to international standards. At yung international standards na ito ay nakalakip sa UNESCO International Technical Guidelines, pati sa Europa yung WHO, European CSE Guidelines. Ngayon, pag magsalungat ang kahit sino, guro man, administrator o eskwelahan, tatanggalin ang lisensya. So, yun ang buod nun kasi ang paniwala, kailangan compulsory at uniform. Pag tinanggal mo na yon, wala na talagang saysay yung bill. Ang pangalawang buod ng bill na ito ay yung pag-require na lahat ng barangay health centers, lahat ng public health centers ay make available ng reproductive health services, medicines, gaya ng mga IUD, mga condom, sa mga adolescents. So, pag tinanggal mo rin ito, wala nang saysay ang bill na ito. Kasi ang buod dito na pigilan ang teen pregnancy, marami namang ginagawang practices na ang health professionals, ang educational systems, ang mga eskwelahan at ang mga religious organizations to prevent that. So, walang pangangailangan itong bill na ito at ang tingin ko, kung yun ang dalawang buod, kailangan i-reject completely. Okay. Anong bill nga po ito para sa kabatiran ng atin pong mga kaagapay? Senate Bill 1979, yun na ang pending ngayon sa second reading sa Senate kasi yung counterpart niya na House Bill, medyo nakalimutan ko ngayon yung number, pumasa na sa lower house. So the only one pending
on second reading is Senate Bill 1979. Bishop? Si Jay, kung ang mga congressman, bagaman na ipasa nila ito at upon learning yung pong mga detalye, pwede ba yung i-withdraw yung kanilang suporta dito sa lower house? Walang prohibition. In fact, marami ng instances sa history natin na nagsabi silang nagkamali at i-withdraw ang support nila. Hindi pa naman ito batas eh. Magiging batas lang ito pag nalagdaan, pumasa na sa Senate, tapos pumasa sa isang bicameral conference committee, tapos hindi vinito ng ating presidente. Doon lang siya magiging batas. So, until now, pwede pang tanggalin at sabihin, nagkakamali kami, mag-pass ng resolution na i-withdraw na nila yung kanilang pagsuporta sa bill na ito. So nakikita ko po mula sa inyong paliwanag noong Lunes at hanggang ngayon ay meron tatlong arena ang labanan natin. Unang-una ay sa Senado na nasa second reading na ay mapigilan kaya kailangang kalampagin ng mga senador. Pangalawa, yung ating mga congressmen na mapaliwanagan para makakuha tayo ng mga mag-withdraw of support. At pangatlo, lumalabas ehekutibo. Na unilaterally on the part of executive through the President and the Secretary of Education, pwede nilang ihinto ito. Tama po ba, CJ? Oo, tama po. Pwedeng i-veto ng presidente yung mga sinasabi kong sections na ito at wala na itong magiging saysay, no? On the part of the Secretary of Education, si Secretary Sani Angara, malakas ang panawagan ng napakaraming komunidad, magulang at mga churches na pigilan na yung presently being implemented na DepEd curriculum on comprehensive sexuality education under Memorandum Order number 31. Inimplement nila yon noong September 2022, nag-roll out sila, kaya pwede nilang pigilan kasi administrative measure lang naman ang kailangan nila para tigilan na ito. Although yung Senate bill is talagang marahas. Biro mo kakumpiskahin ang iyong lisensya bilang guro o bilang eskwelahan pag tumutol ka dito pwedeng direct violation ng religious freedom at iba pang parental rights na enshrined sa Constitution. But even that will not stop the DepEd from confiscating or disaccrediting rather the licenses of those who do not want to cooperate. So tama ka, no? So may mga tayo, yung in the process of yung pagtutol dito sa bill na ito na huwag maging batas, ay meron din kailangang gawin kagad ang DepEd para pigilan na yung ginagawa na nilang implementation nito. Wala pang batas, nauna na sila. Pero so CJ, yan ang nakakalungkot. Wala pang batas ay inimplement na ng dating DepEd Secretary Vice President Inday Sara, at pwede i-correct din diyan, na bago pa yung pagbibito ng Pangulo, si Secretary Angara o ang Pangulo mismo, ipahinto ang implementation. So dito po, mga kaibigan, napakahalaga yung ating participation. CJ, ano po ang pwedeng gawin ng mamamayan at ng mga iba't ibang sektor para ito ay mapigilan sa ganitong larangan? Kung kaya nyo po kaagad mag-text blast, marami namang mga free app, no? Viber, Messenger, etc. Mag-message na kaagad kayo sa lahat ng mga senador at mga kongresista, pero i-prioritize nyo po, senador, na huwag payagang pumasa ang Senate Bill 1979. Pangalawa po, para immediately tumigil na ang mga guro sa pag-implement ng CSE, no? CSE na lang gamitin nating acronym. Sa pagtuturo ng sexuality ng CSE na anti-God, anti-family, anti-religion, anti-Filipino na curriculum na ginagamit ngayon ay mag-text blast na kay Secretary Angara sa mga opisyales ng DepEd, sa inyong mga kilalang guro, sa mga principal, sa mga school heads, sa mga barangay, natutol kayo dito sa pinapa-implement ng DepEd na CSE. Quick review, CJ. Bakit ito delikado? Delikado ito kasi
Nung pinirmahan ang Memorandum 31 noong 2018, ang nangyari kasi programa ito ng UN. Ngayon ang UN merong global program to reduce teen pregnancy at isang ginusto nilang programa ay yung pagtuturo ng sexualidad sa mga bata as early as possible. Kaya ang title nito is Comprehensive Sexuality Education. Ang teorya nila, sexuality education should be taught as early as possible and as comprehensively as possible. How early? Grade 1 pa lang, nandun na sa curriculum, natuturuan ang mga bata to talk about their body parts, including their reproductive organs, using the different sense organs. Just imagine, ano ba ang sense organs? Touch, feel, smell, di ba? Speak. Tayo, delicate yung matters na pag-uusapan ang mga ari ng mga bata, di ba? Napaka-delicate bago natin pag-usapan yon. Kinikwento natin na sagrado ang mga bagay na ito, hindi basta-basta pinapasukan ang usapin at papasukan pa pag sense organs, pati touching kasama yon, pag babasahin natin. That's grade 1. Yung end nito, end result, yung sa grades 11 and 12, nakalagay sa DepEd curriculum, na gagawin na bawat isang estudyante ay consider na nila na mature activity ang sexual activities to show affection in a romantic relationship. Tandaan natin, high school pa ito, pero dapat normalize na sa kanila na tanggapin na kasama ang sex talaga sa romantic relationship. Walang konteksto ang marriage, at parang hindi prinopromote ang abstinence. In between, sa ages 12 up to 14, up to 16, gagawin na silang medyo gender activists. Kasi hindi lang sila papatanggapin na ang dami-daming gender choices, ang gender choice nila ay kanila. At yun ay right. At meron silang freedom of sexual expression. At eventually, ire-require sila kasama sa performance standards yung pagre-research tungkol sa diskriminasyon sa gender preferences sa bahay. Ibig sabihin, i-document nila yung mga usapan sa bahay at sasubmit sa school, sa churches, so yung mga preaching ng mga pastor, ikukwento sa eskwelahan, sa workplaces, sa gobyerno, at sa eskwelahan mismo. So yung mga ganun, parang gagawin mo silang spies and activists at a very early age. Kasama na rin sa performance standard yung pag-produce nila ng creative art, video, film, to promote the acceptance by everyone of everybody's gender expression. Na lahat ng gender expression ay equally valid, walang right at wrong. So, ang bata-bata pa lang ginigising na sa sexualidad, na normal ang mga expressions na ito, normal ang pleasure, normal ang pagpili ng sarili mong gender at hindi kailangang itugma yun sa biological sex mo. Magiging aktivista sila and eventually, normal na talaga sa kanila mag-decide if they want to be sexually active or not. Dun sa UNESCO at sa WHO guidelines, wag ho kayo ma-shock, no? Pero tatapatin ko na ang bayan natin kasi dapat alam natin yung danger sa atin na pinopost ng mga international standards na ito. The words masturbation appears, no? And nakalagay rin doon yung mga ibang yung mga positions or sexual positions na hindi daw nagkakaroon ng direct transmission ng HIV at mas low risk. Meaning, sinasabi nila na yun ang hindi, yung mga positions na yon ang hindi magre-result sa pregnancy. At alam naman po natin anong ibig sabihin nun, dinidiscuss din ng mga literature na ang mga hindi nagproproduce ng pregnancy ay oral at anal sex. Can you just believe it po? International documents talking about these things and saying that masturbation is normal and is not harmful as long as it is not done in public. So, ganun po ang international standards ka-explicit
At ang DepEd po natin, yung curriculum ngayon, itra-track eventually. Hindi lang muna nila ginagamit yung ganong klaseng lingwahe na descriptions po, no? Ng mga sexual positions at description po very clearly ng masturbation. Pero the fact na binibigyan ng sexual freedom at linalagay ang sex in the matter or in the level of rights of children, alam na po natin ang patutunguhan eventually imimirror na niyan ang international standards. Yun po yung ginagawa sa DepEd ngayon. Now, is passed, outright, i-adapt na nila talaga yung ng UNESCO. And sa itong na yun nga, na siya kaming lahat, ganito pala yung laman ng curriculum, and then may bill pa nga na para mapagtibay po ito bilang batas. Mayroong isang human rights friend ko na nagkwento na ang dami nang tinuturong iba sa Department of Education. So, doon sa tip na maliit na yon, tiningnan ko na. Ano na ba nga talaga atong ang posisyon ng DepEd sa sexuality education. So nagulat ako na may rollout program na. Nakita ko yung curriculum at doon ako nagulat na as early as grade 1 sa health education, ituturo na nila itong body parts at nagulat ako na it will be done with only the teacher there, with a mixed sex classroom. Syempre ang public schools, alam natin, mga 60 yan, 45 to 60 ang mga estudyante dyan. Bakit nila pag-uusapan ng kanilang body parts without mommy and daddy being there? Teacher lang nandun, di magtutuksuhan yung mga bata, di yung ayaw nating ginagawa pati nga sa playground, ayaw nating nagtutuksuhan sila tungkol sa kanilang mga body parts, i-encourage, gagawing part of the classroom activity. Di shocking na yun, tinuloy-tuloy ko na yung review, until I saw na magproproduce ng mga activists na ipupush na acceptance of all gender choices, acceptance of all sexual choices, and then eventually normalize na ang sex outside of marriage. Normalize na hindi abstinence ang pinopromote sa komunidad. At nung eventually, so I have been campaigning for 2 months about this, nakatanggap na naman ako ng tip na pati sa Senate pala at sa Congress mayroong counterpart bill na. So, tinignan ko, totoo nga, And then, talking further to people in the House and in the Senate, doon ko nalaman na pass na pala without objection sa House, tapos sa Senate, nasa second reading na. Ibig sabihin, pumasa na sa committee report, hindi naman inimbita ang kahit sinong yung mga usual na nagsasabi na there is basis to be conservative, gaya ng faith community, etc. Hindi nila in-invite sa committee hearing. So, na-deny ang constitutional right ng mga tao to be consulted on this. Ngayon, nasa interpellation level na. Kaya kailangan, this is already a very alarming situation. Lahat kailangan mga lampag na kasi pangkakalampag na. Dinenay tayo ng right to be present in the committee hearing So ang ating recourse na lang talaga is kalampagin lahat ng pwedeng kalampagin. So bukod dun sa text blast na sinasabi ko, magsulat na kayo formally. Yung mga sinabi natin na dapat kausapin, senador, lahat ng kilala niyang senador, lahat ng kilala niyang congressman, si Secretary Angara, si Presidente Marcos, sulatan niyo na at sabihin niyo, ayaw niyo itong comprehensive sexuality education. Ang gusto niyong pag-uusap tungkol sa sexualidad ay ayon sa alam nating mga values nating mga Pilipino, which is sex within marriage. Ituturo ang virtue ng abstinence until the right time is there. Tuturuan ng healthy sexual concepts ang mga bata at hindi ginigising ang hindi dapat nagisingin ng mga senses at mga concepts, Sabi nga ni Pastor Benji Cruz ng Living Waters Philippines, yung ganyang klaseng exposure sa mga bata is sexual abuse actually. Kasi you're already opening them to pedophilia. Isipin mo, sa Amerika ang problema ngayon, yung mga pedophiles ay pumupunta na sa schools. Actually, the earlier the grade, mas maraming pedophiles na nakikita nila na increasingly dumadagsa to be teachers. So, ganun din mangyayari sa Pilipinas kung hindi natin papipigilan kasi legitimated na pag-usapan ang sexual organs in a classroom setting with very young children.
Eh di lahat ng mga kriminal inimbita mo na sa educational sector. So kailangan labanan, hindi tayo titigil. Day in, day out, kailangan labanan ito. Okay. Bishop? Napakahalaga po nitong ating panawagan na ito. Ano po, kumusta na po ang progress sa responses ng ating mga faith community at ng iba pang mga like-minded sector dito po sa panawagan natin na ito? Marami na po na nagre-respond, tumatalima, no, sa panawagan natin. Kaya nagbuo na sila ng National Coalition for the Family and the Constitution. Kasi sa Constitution, ang family ang talagang basis ng pag-found ng nation. Ang problema sa pagturo sa Constitution, ang lagi nating ine-emphasize ay yung Article 3 Bill of Rights, tapos yung banggaan ng mga branches of government. Pero hindi natin na-emphasize na ang Filipino Constitution ay sabing hindi mo kayang buuin ang bansa nang hindi binubuo ang pamilya. So kulang na kulang ang suporta sa pamilya at ganito nga ang talagang malinaw at hindi pwedeng pagdudahan itong CSA program ng DepEd at ang CSA bill na pending ngayon sa Kamara ay talaga makakasira sa pamilya. So this is really an anti-constitution bill also, no? Pero bakit tayo pupunta pa at hihintayin nating magkaroon ng kasuhan? Kailangan pigilan na ngayon pa lang. Kasi bawat araw na lumalagpas, ang ating mga kabataan ay na-expose sa mga hindi dapat na ma-expose na materyales sa institusyon na dapat na pro-protect sa kanila, which is the school. So, kailangan po nating as faith community, ang tingin ko ito po ang magiging priority ng faith community sa 2025 at ang naririnig ko po at nakikita ko na po ay nagsasabi ang marami na gagawin nilang election issue ito, Bishop. So ang response is mula sa pag-oppose nito sa DepEd, sa Senate, sa House, sabihan ng Presidente, sa media, on the air, ang mangyayari ito, makakaapekto na ito ng eleksyon kasi marami nagsasabi, magbubuklod na sila at lalabanan ang anything that will destroy the Filipino family. At ito ang number one maninira talaga sa Filipino family. CJ, may tanong si Hannah, isa sa mga viewers po natin. Ask ko lang po, anong formalities ang required sa signature campaign? Ilang taon daw po yung pwedeng pumirma? Kahit kabataan actually. Kasi sabi nga nila, ay ma'am, kami hindi namin narinig yung mga ganyang exposure ng kalaswaan, no? Yung sa kanilang ginagamit nilang words malaswa. Paano yung mga kapatid namin? Yung mga bunsong kapatid namin? Ako nga, mga apo ko, iniisip ko na rin, no? Pumapasok na sila sa school system. So kahit anong edad, karapatan ng bawat Pilipinong marinig. Hindi naman po ito eleksyon na required na 18 years old para sa regular elections, no? So kahit anong edad, in fact, yung mga bata nga na pwedeng magsabi na naka-experience sila ng sexual harassment or abuse sa eskwelahan, sila ang pinakadapat magtutol kasi with this, no, magiging laganap na yung same-sex bathroom, tapos hindi na pwedeng pagbawalan na ang mga mahihilig sa mga young boys or young girls ang maging teachers kasi normal na nga pag-uusapan ng acceptance of all gender preferences. In fact, isa ng nagiging movement sa US ngayon ay i-protect ang pedophilia. Ano magagawa mo doon? Kasama daw ng identity nila na ang gusto na lang ka-sex ay yung mga batang-bata. Just imagine that extreme, ha? Kaya lahat, even young people, please write, text. You have every right kasi it's not about a political right to vote that is involved. No, it's not about driving a car or entering into a contract. It's about how your souls and minds are being formed. Parang napaka-tricky pala nun, ano, Bishop and CJ, Yeah, na that's right. parang porke nabasa mo na this is based on international standard, yung parang makukuha agad yung loob mo, parang bibilib ka, pero what is that international standard? Nakakatakot pala siya. Tama. Kasi ang dapat ma-evaluate din ito sa standard ng konstitusyon natin tulad ng sabi ni CJ at ng Biblia.
At pagka nga ginamit natin na standard na yun, ay lumilinaw itong advocacy ng ating former Chief Justice na talagang kailangan yung pamilya talaga ay ilagay sa sentro ng pagtatayo ng ating lipunan. Kaya maganda po ito at naalala ko po ay kahapon sa aking mga homily ay in-include ko po ito at sa mga susunod po, yung pong inyo pong video, maganda ko mapaliwanag natin dito na yung meron kayong video na pwede i-play sa mga simbahan, si Jay. Paano ba makaka-avail ang mga pastor at mga pari para dito? Sige, gagawa tayo ng video na meron akong present video, lalagyan natin siguro ng mga words para kaya nilang gumawa ng own research nila, no? Heidi, parang bibigyan natin sila ng tips on how to further understand. Kasi yung concern mo nga, sabi mo, napaka-deceptive ang word na ginamit mo. Yes. Yung international standards, akala mo best practices. Alam nyo nga po, mga kapatid na Pilipino, ang international standards po pala sa ibang larangan can be the worst practices. The most immoral. Halimbawa, when it comes to sexuality, pag sinabing international standards, kabahan na po kayo. Kasi ang Western ideology, yung modern, no? Yung ngayon lang, yung start ng 1990s, na nagpre-prevail ngayon sa UN, invaded na nila yung, yung bureaucracy doon. So, yung free love, free sex, all genders okay, no discrimination, all sexual positions okay, all contexts okay. Yan na ngayon ang prevailing norm sa mga UN or international organizations. For a very long time, siguro decades, yung concept ng abstinence and sex only within marriage, pinush out. So, hindi napakinggan talaga yung konsepto sa church, no, at sa mga conservative, na ihahanda mo ang katawan mo sa panahon na handa ka na magbuo ng pamilya at na magbuo ng lifelong relationship. Yun ang isang tabi. At nanguna at nangibabaw itong anything goes na masasabi mo na nga bestiality na nga ito minsan eh. So yun ang nakakatakot. Pag sinabi palang international standard, huwag dapat pipirma kahit sino. Kaya nakakalungkot na pumasa ito na ang words international standards nandun ay pumasa sa lower house. Hindi siguro nila nakita na, dapat basahin ba natin ano ba itong international standard na ito. Kaya maraming mga pamilya at organisasyon sa iba't ibang bansa lumalaban na ngayon sa wave of immorality na dinadala nitong comprehensive sexuality education at ng mga iba pang kaakibat na mga ideology na ito. So, dapat sumama ang mga Pilipino kasi kahit akala natin very pro-family tayo, karamihan ng Pilipino pumupunta pa rin sa simbahan at kumikilala sa Diyos, andito na pala through state legislation, yung taxpayers' money natin mismo ang gagamitin para sirain ang ating mga anak. So, nakakatakot, no? Pati tayo pumupondo sa UN, pero ganyan na pala yung mga ginagawa ng UN. Sabi ni Grace Dotig, thank you po for discussing this po for awareness ng mga parents and also Filipinos and also ma-call out din ang mga teachers. Pero ang sitwasyon, CJ, si teacher, wala siyang choice kundi ituro, di ba? Tama po ba? Tama. Kasi naka-memorandum sa kanila, may DepEd order. May DepEd order at merong curriculum. So, syempre, di ba, tinetest sila, may mga checkboxes sila, tinuro ba nila ito? Pag hindi nila itinuro, yung performance standard naman nila sa pag-evaluate, incomplete ang kanilang naituro. Tapos may mga ibang eskwelahan na may mga CSE officers na yung pwedeng sabihan ng mga estudyante para maging guidance counselor on sexuality. So, actually, ang mga parents hindi kasama sa loop ng education ngayon ng mga bata. In fact, dun nga sa CSE bill, yung anti-teen pregnancy bill, no, na kalaki pang CSE, bawal sabihin ng health worker sa magulang, may isang section doon na kumukuha ng mga reproductive services, yung bata, yung condom, etc. At lalo na pag may sexually active, bawal magsumbong ang health worker sa estado ng magulang.
sa magulang. Biruin mo, even our children are being stolen from us. Tayo dapat ang nakakaalam ng nangyayari sa bata sa eskwelahan. But because of this comprehensive sexuality education, ang mangyayari, hindi na natin malalaman ang paano nahuhubog ang isip ng mga bata. Kasi pag-uusapan na nila yung sexuality sa classroom, silang magkakaklase na ang mag-share. So, peer-to-peer education. E di syempre, biruin mo, adolescent versus adolescent, pinag-uusapan, different sexes, kung ano nararamdaman nila sa katawan nila. E di ginigising mo na talaga at hindi kasama ang magulang. Dapat lahat ng mga Kristiyano ay magkaisang kumilos na hadlangan ang ginamit niyang term, makadiablo ng batas, na hindi pumasa na maging batas. Ito yung pagkakataon ng mga Christians na nasa government manindigan sa katotohanan ng salita ng Diyos. From Neri Amaro. Ayan. And thank you daw po sa inyong mga pagpapaliwanag, CJ. Sabi naman ni Ronald Yang, hindi dapat yan papasukin ang kalaswaan ng kaisipan ng mga kabataan. Si John naman, sabi niya, salamat po kasi may ganyan kayong topic. Kahit hindi nakatapos ng pag-aaral, parang pumasok na rin po ako. Dahil kanyang nauunawaan daw po. Ayan. Si Glenn naman, naka-roll out na ba ito? Naka-roll out na po ito sa DepEd. Ibig sabihin po ba, batas na ito? Ano ang gagawin ng magulang upang matutulan ito? Ano po ang gagawin natin sa faith community? Tanong ni Glenn Narvaez, CJ. Na-roll out na po ito noong September 2022. So, 2 years na po itong umaandar. At marami na po sa Facebook, you can use Comprehensive Sexuality Education or CSE to search, no? Using that hashtag. Kaya nyo mahanap sila kung saan sila nagpo-post na linaunch na. So, definitely, it has been launched. How widely? Hindi natin alam, no? Wala sa atin yung datos. Implemented na ba? Marami na kasing mga batang nagsasabi sa magulang na, Mama, maraming sexes at genders pala, no? So, the fact na naririnig... boy and girl. Oo. So, may mga, nararamdaman ng mga magulang, hindi nila maput ang finger nila. Ano yun? There is something happening. In fact, doon sa isang church, kunento sa akin ng pastora, na after hearing me talk, kinausap niya yung congregation. Nalaman niya sa mga teachers mismo sa church niya, yes ma'am, naka-roll out na yan sa school namin, pero ang sabi sa amin, wala kami magagawa kundi to implement. So sabi ng pastora, bakit hindi niyo nakita yung danger nito sa pamilya? Siguro may kasanayan tayo mga Kristiyano, natanggapin lahat. To the point na inuuna natin yung submission to government kaysa yung righteousness of God. Wala tayong sixth sense na ma-alarm. Nakakatakot ito, delikado ito. Hindi tayo nagre-raise ng alarm na in danger na ang mga bata under our care. Sunod pa rin tayo ng sunod sa gobyerno. So, number 1, all parents, talk to the teachers of your children and to the principal. Yung Parent-Teachers Association, kalampagin nyo, mag-meet kayo at mag-demand, malaman kung ini-implement na ito at sabihin nag-o-object. Sa mga barangay ng Nueva Ecija, yung ating partner, yung Center for Community Transformation, nakarinig ng mga protesta na ng mga magulang at naglalabas na ang mga ordinary parents ng petitions and letters sa kanilang mga barangay na ayaw nila ng kahit anong klaseng CSE program na i-implement. Kalampagin ng teacher, ang PTA, ang principal, ang barangay, ang district supervisor, ang regional DepEd officials, provincial DepEd officials, lahat ng kayang abutin, gawin na ngayon. And then, bukod pa dun sa mga national officials na nabanggit natin. So, pwedeng gawin kagad, right away yan. Text message, sulat, maikli, in your own words, dapat ituro tungkol sa sexualidad nang hindi kayo kinakausap kung ano ang acceptable sa inyo at hindi. Just imagine, grade 1 pa lang, iba na ang pagturo tungkol sa body parts sa pagturo nyo sa bahay. You must demand na yung standard nyo, nang gusto nyo ang mga anak nyo ay mayroong appreciation of abstinence, may appreciation ng future nila na pwedeng masira kung masyado silang maagang pumasok sa sex. Gusto nyong i-ensure yon? Dapat gumalaw na kayo ngayon.
Nagpapakahirap kayo lahat ng mga magulang, nag-OFW kayo, hindi nyo alam, mismo sa eskwelahan, sinisira na ang mga anak nyo. Kailangan kayo ang manguna. Parang, kumbaga, parang ano na ito sugod mga kapatid, kung ganito ng mga anak natin mismo ang in danger, gumalaw na po tayo. Sumula. Mahalaga siguro, Heidi, mahalaga yung maipaliwanag ulit ni CJ sa atin na sa ating democratic system, yung boses ng mamamayan ay makapangyarihan. Kaya dahil dito, lalakas ang loob para itong panawagan ni CJ ay talaga maisagawa. Di ba sinasabi CJ, sila ang nakaupo ano magagawa natin? Mali Baka po bigyan yun. natin ng pagpapaliwanag yan. Mali po yun kasi sa Article 15 lalo na, no? Specifically to this topic, Bishop. Sa Article 15, the article on the family, ang Constitution po natin has 18 articles. Ibig sabihin, kumbaga chapters, ano? Pero may iikling chapters. Doon sa 18 na yon, 3 ang hindi masyadong substantive, mga procedural at transitory provisions. There are 15, that's very substantive. Of the 15, there is an entire article devoted to the family. That's Article 15, Section 3, Paragraph 4. If I'm not mistaken, no? The state shall protect the right of families and family associations to be consulted on all policies that are on all the plans, programs, and policies that will affect the family. So, biriin nyo, yung right nyo, mga magulang, no, at mga family associations, to have the first opinion on these things is constitutionally enshrined. Ibig sabihin, ito po ang hindi na ituturo ng mga eskwelahan. That there is a special privilege na napakataas ng antas ng mga magulang at ng mga family associations na hindi talaga actually pwedeng gumalaw ang Estado nang hindi kinokonsulta sila. Yung atin pong maling pagtuturo sa submission to government ay nagdulot ng toleration for corruption and so many evils. Sabi po ni Pablo, government is for good. So let's make sure government is for good. Sabi po ni Kristo, kung anong mga tools na binibigay sa atin, kung anong mga gifts, yun ang gagamitin natin. Otherwise, para tayong mga hindi Kristiyano na tinatapon ang mga gifts ng Panginoon sa atin. Ang gift po na sa atin ng Panginoon ay ang 1987 Constitution na tayo ang sovereign Filipino people, tayo ang nag-characterize ng sarili natin yon. At yung ating boses ang pinakamahalaga as sovereign Filipino people. Ang tawag po sa lahat ng government officials ay public servants. Ang paghawak po ng posisyon nila ay tawag public trust. Ang sabi po ng kanilang responsibilidad sa atin ay all public officials must be accountable. Ibig sabihin po, walang itinatago. Kay pondo, kay hindi, kay power, kay panggamit ng power, accountable to the people at all times. So, gamitin po natin yon. Nasa Article 11 po yon na Section 1. All public officials must be accountable to the people at all times. I-combine po natin yon sa Article 15, Section 3, Paragraph 4, na dapat nangunguna ang parents at family associations sa lahat ng mga bagay ukol sa pamilya, silang unang kinokonsulta at pwedeng mag-participate. Just imagine, 2 very powerful provisions na hindi pwedeng mag-pushback kahit presidente pa ng Pilipinas, hindi niya pwedeng i-pushback yan. Yung accountability na automatic to the people at all times at yung right ng parents at family associations to be involved in all matters affecting the Filipino family. Gamitin niyo yung dalawa, super weapons na po yan. Kung hindi ho natin yan gagamitin, parang hindi tayo nakikikooperate sa ginawa ni Lord na plano at programa para ma-achieve natin yung ating bagiging salt and light. Yun. Ako, Ibig sabihin, Heidi at CJ, pag sinabing magpasakop sa gobyerno, kasama tayo doon sa gobyerno. Tayo yung sovereign Pilipino. Kaya kumilos tayo. Pag samasamahin natin. Sabi po ni CJ. Yes. Sinasabi ni CJ na sugod mga kapatid. Ibig sabihin noon,
gawin mo ang tungkulin mo Take bilang bahagi action. ng gobyerno. Sovereign Filipino ka. May idadagdag ako sa sinabi ni Bishop Jonel. Yung sinabing magpasakop, ang sabi ni Pablo, submit to all ruling authorities. Ang ruling authority po natin ay hindi talaga gobyerno. Kasi sa lahat ng mga bansa na may constitutional government, ang ruling authority po ay sovereign Filipino people that made that constitution, and the constitution is actually the ruling authority na every Yes. public official is actually subject to. So ang pyramid of power actually, or the vertical of power is God is there at on the top kasi ini-install siya as the source of help ng preamble ng constitution natin. So siya ang highest. And then sino ang gumawa ng constitution? Sovereign Filipino people. Tayo po 'yon. Tapos yung Article 11 at kwento ko na nga po sa inyo yung Article 15, sila, ang government ay accountable to us. Sa preamble, ang taong bayan ang gumagawa ng government. At sila rin ang nag-i-install ng lahat ng opisyalis na ito. Sa Article 11, ang lahat ng opisyalis na ito are accountable to the people. Yes. So yan ho ang vertical of power. Hindi ho yung ginagawa nating practice na basta't sinabi ni Kong, sunod tayo, sinabi ni Gob, sinabi ni Secretary. Hindi po yun. There is a way to exercise our power in a godly way by being courteous, by being firm, by being knowledgeable, by reasonably discussing things with them, by participating. Kasi they will fail in their mandate if we do not participate. So yun ho ang kailangang pagrespeto natin sa Constitution. Hindi po dapat naririnig sa ating mga pulpito na basta't person in authority is automatic. Hindi po. Parang Bereans tayo dapat eh. Sabi ni Paul, ang galing ng mga Bereans, lagi nilang chine-check ang scriptures. Even if it is Paul himself, no? Na na-excite sila. Ganon din po, kahit tuwan-tuwa tayo sa government official, i-check po natin ang ginagawa nila ayon sa konstitusyon at sa ating mga faith community ayon sa alam nating tama at mali. Nako mga kaagapay, abangan nyo po, may inihahanda rin po ang inyong 702 DZAS FEBC Radio TV na mas mabusisi pang paghimay dito po sa CSE at makakasama pa rin po natin si CJ Maria Lourdes Sereno sa pagkakataong yan. Bishop, bitin ang ating oras pero nandoon ang hamon lagi na lang. at nandoon ang talagang encouragement na pwede nating pagsama-samahin, di ba, yung ating boses at tayo po ay papakinggan ng atin pong mga kinauukulan. Alang-alang po sa kinabukasan ng ating mga kabataan, maging ng atin pong bayan. CJ Maria Lourdes Sereno, maraming salamat po at talagang nag-iinit po ang ating chatbox at nagpapahayag ng kanilang pakikiisa sa pagsalungat po dito sa CSE Bill. Maaasahan nyo daw po ang kanilang pagsulat sa ating mga mambabatas. Maraming salamat, Heidi. At para magkaroon mas organized na tayo, kasi ang ating punto is magbigay na tayo ng alternative curriculum. Bakit tayong mga marunong naman sa pagpapalaki ng bata hindi sinasama sa pagtalaga ng curriculum? So, abangan nyo po, mag-a-announce po kami kung paano tayo kukuha ng inputs in a more organized way para yung curriculum ng DepEd ay payamanin natin with the wisdom of the Filipino parent and the Christian educators. Yes. Gawin po natin yon at magbabaybigay po tayo ng contact point soon, Heidi, no? Opo, i-announce Salamat natin yan at sinimulan mo itong Thank you pagliliyab so much ng diwa ng pakikibaka para sa tama. At nakakatuwa na kayo ni Bishop Jonel ay nandito. Yes. Salamat po mga kababayan. God bless you. Abangan nyo po kasi kailangan tuloy-tuloy na ito kasi ang mga Pilipinong pamilya nawawasak na po eh. Kaya kung hindi natin gagawing election issue ang pag-angat sa Filipino family, ano po ang future ng bansa natin? Parang wala po, no? Kaya kailangan lumaban po. Yes. Mga kaagapay, susunod na, Bishop, ang serbisyong OFW. We have to go na po. Thank you sa ating mga ka-Team Positive. Kami po ang inyong mga nakasama, Heidi Bernardo Sampang. At si Bishop Jonel Milan, lagi po nating tatandaan. Bishop pinagpala Jonel Milan po. Kasi ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.
Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Oras na Pilipinas! Inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas.